Madalang araw, kaibigan. Meron ako sisilipin sa Biblia sandali. Ito po, Biblia nga hawak ko, na salita ng Diyos, Biblia. Yun sa nakasulat sa 1, 8, ganito po ang nakasulat. Para sigurado magmahal. Ang ipahinglas tayo. Sabi rito, sa 44, 1:8:44. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Kasi mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Yan. Ang nagsalita po rito ay ang ating Panginoong Jesucristo patungkol po kay Satanas. Ang nature ni Satanas, sinungaling. Kaya kapag ikaw na isang tao, sinungaling ka, mapaglubid ka ng kasinungalingan, sabi ni Jesus, ang inyong ama ay ang dyablo. Anak ka pa rin ni Satanas. Pag yun ang ugali mo. Okay, makinig tayo. Senator Rafi Tulfo, member ng Senate Majority Bloc. Pakinggan po natin siya. Sige. Senator Rafi Tulfo, miyembro po ng Senate Majority Bloc at chairman ng Senate Committee on Public Services. Magandang umaga po sa inyo, Senator Rafi. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris. Opo, good morning po. Then, makikibalita lang po kami, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 pagman. Paano gap ang sinasabi ninyo, Senator Rafi? Napakagandang katanungan yan. Unang-una po, gusto kong i-klaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number 1, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasipa. Again, nasipa sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi kasama na doon yung nag-absence without leave. Okay? And then, pangalawa, yung po sa 12 ka-discharge din, ng okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist. Opo. Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico, ay nasa servisyo pa o wala na? Wala na po sa servisyo. Extra po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila itangkot sila sa kalokohan? Tapos, isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yun dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po ay nabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro napapag-bago ang statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of those 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yun na dapat individual kasi po, pag 18 sila sabay-sabay, hindi natin malaman kung alin ba talaga doon ang totoo. Alin ba yung mga participation about isa. Doon sa po sa 5 na nga lang sila, paiba-iba pa pong statement. Iba-iba pa. Opo, hindi po nila nasasabi na, yes, nakita ko yan, yes, kausap ko si taong dinilibayan ko, wala. Puro nagtuturoan sila. Halimbawa, si Juan, kasi sa kanyang affidavit, sabi niya, kasi sinabi ni Pedro, tapos sabi ni Pedro, kasi sabi ni Mario. O di, wala talagang definite na nakapagsabi na nandoon siya, nakita niya personal and so forth and so on. Wala pong
ganun. Kaya ang sinabi po ni Director Matibag, out of doon sa 5 na nagbigyan testimonya, 10% lang po. Bakit 10%? Kasi nga po, paiba-iba at isa pa po, ang tawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yun po, sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya 10% tama. Oo. Diba? Ano ibig sabihin, Senator? Parang ang sumat total, ang sinasabi ninyo, parang imbento ang sinasabi nitong 18 ito? Well, Mayor, yes. Karamihan po talaga invento. Siguro po dahil may consideration na 5 million pesos. Kung matatandaan niyo po, meron silang mga nireta. Una, sinabi nila si Congresswoman Laila de Lima na nagbigyan ng maleta. At that time, nung binanggit nilang araw na bigyan maleta, nasa kulungan pa si Congresswoman Laila de Lima. O tapos isa pa, sabi nila si Loren Legarda, nabigyan daw ng maleta. Nung tinawag silang bayani, winido na nila. O, si Mark Villar, sabi nila meron, pero ay, wala pala doon. Ano ba talaga, kuya? Diba? Yun po yung tanong. Marami silang inconsistencies, pati mga pari, sabi, nagbigay na ng maleta sa pari na palibasi binabatikos ang kabila. O binabatikos, itong pari, palagi bumabatikos sa gobyerno noong panahon. So sinabi na bigyan daw po ng maleta sa may Mindanao Avenue yung simbahan, doon dinilipat. Wala naman po simbahan doon sa Mindanao Avenue. Meron pa sinabing money exchange somewhere in Makati ata yun. Doon na po din nagkaroon ng palitan $2 pesos. Wala naman pong ganong money exchange center doon sa lugar na binanggit nila. Ang dami pong inconsistencies. So, Senator, kung marami pong ganyan na iba-iba, maraming inconsistencies, bakit pa po tayo nag-aaksaya ng panahon? Yun nga po, bakit nag-aaksaya ng panahon? Meron pong agenda. Meron po talaga silang plano. At kung ano yung plano, kasama na po talaga yung sinasabi nga po ni Director Matibag, baka destabilization. Distab na naman. Pero, partner, di ba ikaw ba nagsulat nito o narinig natin yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Ano reaction nyo lang, Sen? Kung hindi ka raw lang tulfo, ipapatulfo ka niya. Yung isang linggo pa yun. Ano isang linggo? Oo, sabi ni Cayetano, kung di lang kayo tulfo, isusumbong ko kayo kay tulfo eh. Nakakawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako. Dahil kahit pa paano, naging friend ko rin siya. Kahit pa paano, sinalo pa rin siya. Siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen Win, ang aming acting SP, na kung pwede, join daw yung maging signatory sa mga check, sa mga voucher dyan sa Senado. Sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognized ng gobyerno, ng executive, basta ka ng HOR. So akong legit, ako pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwedeng sumama. So ngayon, para malungkot at nakayuko ata, lumabas ng Senate si Cayetano, nung malaman niya na gano'n nga palang gusto mangyari ni Win. Opo. Bakit meron kayang pagkakataon, Sen, na ikaw ang pumagitna? Ikaw ang magbigay na lang ng advice na mga kasama. Kasama talaga, no? Ito na lang ang gawin natin. Magpakumbaba yung isa, huwag na tayong mag-labo-labo dito, nang maging maayos yung trabaho natin. Palagay mo that would work? Alam mo, Ma'am Doris, napakaganda po yung sinabi niya. In an ideal world, tama po yan. Yan po dapat. Kaso hindi po. Abnormal po itong mundo na iniikutan natin ngayon ng Senado dahil meron talaga mga nagmamatigas. Kahit natalo na, hindi po matanggap yung pagkatalo. Gumagawa ng lahat para manggulo. Kaya nga po, no can do. Much that I want to. But hindi ko po kayang gawin yan. Baka mapahayala ako, baka mag-init ang ulo ko, baka lalong makadagdag ako sa nangyaring kaguluhan dyan dahil sa pag ako ininsulto at kung ano nung ginawa sa akin, siyempre papalag tayo. Opo. Ngayon, Opo, naintindihan natin, ano? Ngayon, Senator, paano kaya mariresolve yung issue sa ngalan na lang po ng tao, ano? Kasi nakakahiya po sa tao, sa totoo lang, ano? May problema sa Mindanao, pero nagbabangayan yung Senado natin, baka hindi makausad at makagawa ng kanilang trabaho. Ano po? Paano ba natin i-resolve itong problema? Yun nga po Sa ngayon, nakikita ko po, wala there's no light yet at the end of the tunnel, ika nga. Kasi pakapalan po ng mukha Yun po yung sitwasyon ngayon. Maliban na lang po kung makakahanap po tayo ng itak na napakatulis na kapag pinagamo sa mukha,
tatalab. Sa ngayon po kasi lahat ng klaseng itak meron dyan, ang palakol. Pag hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung palakol pa at yung itak ang mababali sa sobrang kapal. Dugo na. Tawa kami ng tawa ni Kaya Bigornia nga. to. Kawawa naman Secretary. Ganun yun. kakapal ang mukha, ha? Kawawa ang Kawawa panahon po. Kahit lalong pinakamatulis na samurai dyan, galing pa sa import mo galing sa Japan, panahon pa ng samurai era. Sinabi na Bumuli dati po yung yan, gold ni pa na Rapi samurai, Tulfo, hinampas mo sa mukha makapal nito si isang tao. Cayetano. Yung kawawa naman po yung samurai, mababali. Diba? Joseph. Pati yung mga palakol, pinakamagandang palakol dyan. Pati nga yung ano ba tayo, pagputo nung mga troso. Pag yun, Yes, sir. Grabe ka, Joseph. ano ba yung nun yung... Chainsaw. Ha? Chainsaw. 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 Yeah. Kumuha po kayo, pinakamatibay na chainsaw yung pag ginano mo sa bukal ng isang taong yan, naku yung chainsaw, mababali po talaga, masimalang kayo sa atin. Susumaryo. Isa nga po, kahit yung kidlat, halimbawa, kumita, tinaman yung mukha niya, naku yung kidlat, na-bounce back, No. babalik sa langit. Ganun katindi, ha? Kamukat-mukat pa niya. Nagpapatawan po ako kasi, Oo kawawa nga naman po, po yung Sen. taong bayan. Sa totoo Kawawa lang, naman po yung taong bayan. lalo pat meron tayong bagong kinakaharap na problema ngayon, ang focus dapat ay ang Mindanao at ang nangyaring kalamidad sa kanila. Oo. Pero baka kakamukat-mukat mo, yung chainsaw, kasuhan itong tao na to. Senator, Sir. nagpaparegard si Willie Delgado Jr. Sabi niya, pakakamusta mo ako kay Sen. Rafi, ha? Matagal-tagal din kami nagkasama sa RMN at sa TV5. Oo. Sige, minsan pag mag-coffee po kami, pakisabi At po sa kanya. minsan ay minsan dumaan ka naman dito sa amin sa Oo, studio. dito na lang Oo, muna. di ba? Sige po. Oh, Dito one of po, these pag days. napakante. Pag Oo. nabakante. Napakit niyo po yung earthquake nga pala kanina, yung Oo. sa Jensen, at tayo po ay ilang beses ko na dinasal yan at tayo po ay gagawa rin po ng mga hakbang na para po makapagpabot ng tulong dyan ang aking tanggapan. Isa pa po na gusto kong ipaalam sa lahat, kaya nga po dapat maggawa ng inspeksyon ang ating mga kinukulang tungkol sa mga buildings na kung tama ba ang pagkakonstruct, kung tama ba ang materials na ginawa, ang mga nilagay. Kasi take note, yun nangyari po sa Pampanga, wala pang earthquake yun, gumuho na. Paano Kaya po nga. kaya kung palayo lang yan po yung nangyari dito? Oo, Naku po, delikado. Baka maraming mga biting gumuwag sana. Kaya ngayon pa lamang sana ating mga kinaukulan umaksyon na mag-inspeksyon lalo po sa mga ospital at sa mga paaralan to Tama. make sure na yan ay it will stand as strong as 7 something na earthquake. Diba? Tapos dapat ngayon pa lamang gumagawa na sila mga reinforcement sa mga buildings na tingin nila medyo luma na. Pero Sen, marami na po mga polisiya na ganyan. Matagal na po yan eh. Kaya lang, time and again, makikita lang yan, mapapansin lang kapag nagkaroon ng kalamidad. Alam na po natin ang dahilan, alam na this, Senator, kung bakit nakakapasa, bakit nagkakaroon ng permit. Magkano? Ako riyan. How much? Sa tanong, talagang magkano? Yun na po. Opo. Because of corruption, yun po yun eh. At saka tayo po, yung mga nasa gobyerno natin, hindi naman po lahat, karamihan ay reactive as opposed to dapat proactive. Kung may nangyari, tama po kayo, Ma'am Doris, pag may nangyari na saka pala sila uma-action, nag-iimbestiga. Pero bago mangyari insidente, hindi sila nag-iimbestiga. Pero po tayo, kung matatanda niya po, tayo po, palagi po tayo nag-i-inspect. Nung ako po ay dole pa na chairman, nag-i-inspect po sa mga factory to make sure na tama po yung ginagamit nilang labor standard codes para sa mga empleyado, etc. Ganun po dapat. Kaya nga Tama. po. Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago ka Okay, namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avelino versus Cuenco. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng forum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor
sa iba't ibang university ng law, IBP. saka yung mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Sabi po sa Biblia, Pahayag 12:9. Ganito po ang mababasa. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon, na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinglang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Itong anghel po, yung kasama niya, yung mga nagrebelding anghel, o naniwala sa kanya doon sa langit. So, doon sa unang talatang binasa natin, ang sabi, si Satanas ay sinungaling. Kaya pag naglulubid ka ng kasinungalingan, anak ka ni Satanas. At dahil anak ka ni Satanas, nalinlang ka ni Satanas. Kaya ka naglulubid ng kasinungalingan. Ano po? At yan ang nangyayari sa grupo ni Atty. Baligod. Grupo ni Mike Defensorian. At mamaya na. Maginig na ulit tayo. Ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Of the people. Paano yun? Pakiulit, Naputol, naputol. Senator Rafi, paano yun? Senate of the DDS po siya. So kung akusasyon Senado, niya. Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayun, no. So, kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di kaya si Gatchalian, na magpadikta sa sa gusto ng Malacanang. Ay, oo. Kasi ang Senado, bastion yan ng independence, partner. Hindi ba, Senator Rafi? Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never. At hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS. Kaya takot na takot sila kung ano yung lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniobra ng mga trolls na sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Yun po at pumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po. Lahat po ng post ko sa social media kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kansyaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Dead Hindi na ako Macels na nagbabasa. lang. Dead Opo. Kasi Macels. mukhang may campaign laban sa inyo ang mga DDS na Bakit parang ka mo? unfollow. Bakit ka mo? Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung anong reaksyon ni Senator Jack. Oo. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11, talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? Oo. At Ganito pa ang mababasa natin sa Biblia. Sa Genesis chapter 3, verse 1. Ngayon sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Pinakatuso pala. Ang ahas. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo ba pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa alamanan? Sumagot ang babae rito si Eva, ang ahas si Satanas. Makakain namin kahit anong bunga ng punong kahoy rito sa alamanan,
Tres, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o umipo man lang ng bunga ng punong kahoy yon. Kapag ginawa namin yon, mamamatay kami. Yan. Ito salita ni Eva, pinagtapat niya kay Satanas, ano? Ito sagot naman ni Satanas. Pero sinabi ng ahas, si Satanas itong ahas dito, hindi totoo, mamamatay kayo. Hindi totoong mamamatay kayo. 5. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang isipan ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Yun na. Pagkatapos, nagtanong muna si Satanas kung ano sinabi ng Diyos kina Eva at Adan. Sabi ni Eva, huwag kaming kakain ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Pwede kaming kumain sa mga bunga ng ibang puno. Ano sagot ni Satanas? Hindi totoo yan. Ito, sa 4. Genesis 3:4. Hindi totoo. Ayan. Pero sinabi na ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. So, dito pa lang, ang unang biktima ay walang iba kundi si Eva. Kasi si Eva ang kausap. Tandaan niyo po yan. Si Eva ang kausap. Siya po ang natukso. Nadamay lang po si Adan. So, dito pa lang malalaman ninyo kung anong ugali ni Satanas. Yung ahas dito, sa binasa natin sa Genesis chapter 3, siya po yung tinatawag doon sa pahayag 12:9 na matandang ahas na dragon. Dragon na siya. Anong sabi ni Satanas? Hindi totoo. Yung salita ni Eva, sinabi ng Diyos sa kanila yon. Pero ang sagot ni Satanas, hindi totoo yan. Ganun po talaga si Satanas. Kontrabida siya kay Jesus. Kontrabida siya sa Panginoon Diyos. Wala, sabi nga doon sa 1:8:44, walang katotohanan sa Kanya. Ibig sabihin ng katotohanan, salita ng Diyos. 1:17:17. Kaya walang salita ng Diyos si Satanas. Kontrabida siya. Kaya yung mga sinasabi ni Rapi Tulfo, Senador, yung grupo ni Baligod, yung 18 basurero, kargador, marites. Alam nyo, destabilizer sila. Gusto nilang wasagin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Tingnan natin pa ang Biblia. Ayon sa Roma, chapter 13, verse 1 and 2. Ganito ang mababasa. Opo, babasahin ko lang. Chapter 13, 1 and 2. Magpasakop kayong lahat sa namumuno sa pamahalan. Sino ba namumuno? Natural, si Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat ang lahat ng pamahalan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno nito. Diyos pala naglagay kay Marcos. Through election. 2. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalan ay lumalaban sa itinalagaan ng Diyos at dahil dito parurusahan niya sila. Yung palang lalaban sa gobyerno, nilalabanan mo pala ang Diyos at parurusahan kayo. Kita niyo po. Mabigat ito. Kaya nga kaliwat kanan na po ang demandang inabot ni Baligod at ang kanyang 18 kargador na mga iba't ibang personalidad na nagsampa ng kaso laban sa kanila. Wala po tayong political color dito. Tayo po ay nagbabasa ng Biblia
at pinakikinggan natin ang dapat pakinggan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Magdasal po kayo. Mainit na po ang panahon. Mainit pa ang politika sa ating bansa. God bless us all po. Bye-bye.